Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox tayo ng isang napakalupit na entry-level smartphone ni Infinix. Ang bago nilang labas na Infinix Hot 30 Play. Ito na kaya ang perfect na entry-level smartphone para sa'yo ngayong 2023. Tara mga ka-J-Vlog! Check natin. So nakaka-excited itong video na ito mga ka-J-Vlog dahil napakalupit ng bagong labas na entry-level smartphone ni Infinix, ang Infinix Hot 30 Play. So biruin nyo mga ka-J-Vlog sa presyo niya na 6,499 pesos. Meron na siyang 8GB RAM and 128GB ang internal storage. Yes, narinig niyan mga ka-J-Vlog. 8GB na RAM sa halagang almost 6,500 pesos. At ang maganda dito, extended pa ang RAM niya up to 8GB din. So, a total of 16GB na po ang RAM dito sa Infinix Hot 30 Play. Pero hindi pa po dyan tayo nagtatapos. Na binili ko to sa mall. Ang presyo niya na lang mga ka-J-Vlog is less 1,000 pesos. Biruin nyo ng presyo niya na lang is 5,499 pesos or almost 5,500 pesos. Grabe, meron na kayong 8GB RAM sa ganyang price segment. Bihira lang natin makikita ang 8GB na RAM sa ganitong presyo mga ka-J-Vlog. Kaya RAM at ROM ang pinaka-advantage ni Infinix Hot 30 Play for me. Na malupit dito, meron pa siyang NFC. Ayan, grabe. Hindi ba nalulugi si Infinix sa mga binibigay niyang specs sa smartphone sila? Grabe yan, so solid Tapos very affordable lang, no? Kaya yon, paniguradong maraming nagkaka-interest talaga dito sa mga Infinix smartphones kasi napakasulit po ng specs nila sa kanilang price segment. Ang magandang balita, same price lang naman ang Infinix Hot 30 Play sa kanilang official store sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung link niyan sa description. Yun naman ang magandang balita kasi usually may nakikita ko sa mga ibang comment na bibili nila yung Infinix smartphone sila, lalo na yung mga ganitong entry-level smartphone na mas mahal pa kumbaga sa SRP or sa mall. Kaya yon, buti naman doon sa binili natin sa Tech 101 sa SM Grand Central. Sinunod nila yung presyo ng official store ni Infinix sa Shopee, okay? Ang color na unbox natin for today is yung Mirage Black. So, sad to say, black na lang available doon sa store na binilang ko. Ang malupit din dito, meron siyang 6,000 mAh battery capacity. At kung interesado kayo sa Infinix Hot 30 Play, kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description. So, ano pa hinihintay natin mga J-Vlog? Samahan nyo kayo unbox itong si Infinix Hot 30 Play. So, unbox na natin itong si Infinix Hot 30 Play. So, na-open na siya sa store for checking. Alisin na rin natin itong plastic niya. Okay. Hot 30 Play. Maganda nga dito is 8GB RAM. Ang physical RAM nito with 8GB of extended RAM. So, a total of 16GB RAM. NFC enabled na siya. 6,000 mAh battery with 18W fast charging. So, sa likod ng box, ayan yung quick specs niya with 6,000 mAh battery, 9Hz screen refresh rate, 16 megapixel rear camera. Ayan. So, meron siyang cooling and gaming network daw. So, open na natin itong si Infinix Hot 30 Play. Ayan. So, mamaya na itong smartphone, tingnan mo natin yung content ng box. So, nakakamiss mag-unbox ng Android Ang tanong mga ka-J-Vlog, present nga ba si Maring Jellycase? So, tingnan natin yan ngayon na. Ayan. So, meron tayong SIM eject tool, warranty card, and ayan mga ka-J-Vlog, present na present po si Maring Jellycase ito sa ating unboxing video. Ayan, hello Maring Jellycase, I miss you. So, absent si paring earphone. Naglalakwatsa na naman at meron tayong 18W fast charging brick ni Infinix and of course, USB Type-C cable. So, nice USB Type-C and 18W fast charging na itong Infinix Hot 30 Play. So, wala siyang mga any documentation, yung mga pa-dollar sign dati, wala na no? So, tingnan natin tong smartphone. Alisin natin siya sa plastic. Ayan. And tingnan natin itong color ni Infinix Hot 30 Play in color black. So, in 3, 2, 1. And then, ayan, Infinix Hot 30 Play. So, tingnan nyo naman yung kanyang camera. Parang mukha, no? Ito yung nguso. Ito yung mata. And okay, glossy finish. Yung nga lang medyo hindi ko nagustuhan dito. Glossy siya. Pero ang ganda ng design in fairness. May mga pattern siya.
And yung frame niya ay matte finish naman. So box type po itong si Infinix Hot 30 Play. So ito na yung modern design ngayon sa mga smartphones today. So explore natin yung camera niya. So meron tayong dual rear camera. So ito yung main camera, DJI AI lens. Meron tayong main camera. Ito yung pangalawang lente and a flash. So sa right side nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner and a volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is the SIM card slot. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So yan mga ka-J-Vlog, hindi siya hybrid SIM card slot. Good news. So pwede siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and a speaker grill. And yung speaker grills niya. And ang maganda dito, meron na siyang screen protector out of the box. So open na natin si Infinix Hot 30 Play. Yan, Infinix. Powered by Android. So ayan, na-open na si Infinix Hot 30 Play. Okay, full brightness na to. So yun nga lang, alam nyo naman na medyo masakit sa Infinix entry-level smartphone. Yung kanilang brightness hindi ganun maliwanag. Ang laki ng display at maganda dito, punch hole na siya. So, una natin titignan is of course yung kanyang refresh rate. 90Hz screen refresh rate na to eh. So, screen refresh rate, naka-auto switch, 90Hz screen natin. 90Hz screen refresh rate. And next, tignan natin yung natirang storage out of the box. And quick reminder lang na meron itong 128GB na internal storage. So, ayan, Infinix Hot 30 Play. Aside sa mata talaga na itong chipset na ito, Helio G37. Expandable ang RAM niya up to 8GB. And 128GB sa internal storage. So, ito yung storage. Tingnan natin. Meron na tayong na-use na 22.25GB. So, yan na talaga yung nagpapatunay na 32GB ay hindi na talaga pwede ngayon 2023. Tingnan nyo naman ng system storage niya, 19.81GB. So, napakalaki ng Android 13, di ba? So, yon, okay pa naman. 100+ GB pa naman ang available dito sa Infinix Hot 30 Play. Marami pa kayo malalagay sa 128GB na internal storage. Next naman is tingnan natin si Maring Jelly Case, testing natin. Si Maring Jelly Case, testing natin sa Infinix Hot 30 Play. Ayan, swak na swak. Normal na normal si Maring Jelly Case. Buti na lang hindi si Maring Hard Case ang included. So, meron tayong design by Infinix. Ano pa ba i-design nyo dyan? Infinix. Para namang generic lang yung Jelly Case. So, okay. Perfect fit ang mga cutouts. Ayan. Makikita nyo pa rin yung color ng inyong Infinix Hot 30 Play. Si Infinix Hot 30 Play ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 16 megapixels f1.8 aperture with VGA AI lens. Meron siyang dual LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 8 megapixels f2.0 aperture at capable din ng Full HD 1080p video recording. Sa screen, si Infinix Hot 30 Play ay meron 6.82 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD+, 720 by 1640 pixels na meron 263 pixels per inch. Support niyang 90Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, saka Android 13 siya with XOS 12.6. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G37. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. At sa GPU, meron tayong PowerVR GE8320. Meron nga siyang 8GB RAM and 128GB ang internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong massive na 6,000 mAh non-removable battery na support ang 18W fast charging. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa bagong labas na Infinix Hot 30 Play. So number one of course sa kanyang display. Ang maganda naman dito sa smartphone na to, meron tong large display na 6.82 inches. And yun nga sa kanyang presyo, naka-punch hole display na siya mga ka-J-Vlog. So nakakatuwa na hindi po notch display itong si Infinix Hot 30 Play. So let's face it, notch display, old school na design na yan. Ang maganda rin dito sa smartphone na to, 90Hz screen refresh rate siya.
Pero, ang kanyang resolution ay pang entry level nga, HD Plus 720p. Pero okay lang ako doon mga ka-J-Vlog. Ang mahalaga kasi is malaki naman yung screen size, yung meron siyang punch hole, and mataas naman yung screen refresh rate na ma-offer niya. So, sa brightness, nasa indoor ako, full brightness na siya. So, hindi siya ganun kalakas yung brightness niya. Parang yung mga dati rin na entry-level smartphone ni Infinix. Medyo mahihirapan kayo neto pag sa outdoor na, kumbaga. Yung, for example, yung sobrang tirik yung araw, talagang mahihirapan kayong tignan yung screen display, yung display nyo dito sa Infinix Hot 30 Play. So, overall, specs ng display niya, okay naman para sa akin. Number 2 sa operating system. So, yun nga, sinabi ko rin sa mga ibang video ko na kalagitnaan na ng 2023, dapat talaga kahit na entry level naka Android 13 na. So yon, good news, itong si Infinix Hot 30 Play ay naka Android 13 na po out of the box with XOS 13. So nasa latest software na siya ni Android. So hindi na kayo mamoblemang i-update itong Infinix Hot 30 Play. Number 3 sa chipset. Dito lang ako nalungkot sa chipset nito kasi 'di ba kaya nga siya may Play na pangalan. Naka-design siya na entry level gaming smartphone, 'di ba? Okay na eh. Okay na yung display, malaki. Yung RAM, napakasulit. Battery, napakalaki. Okay na okay for gaming. Medyo nalungkot na ako when it comes sa chipset, to be honest. MediaTek Helio G37. Yes, mga ka-J-Vlog. Alam niyo naman ang MediaTek Helio G37. Poor performance when it comes sa gaming. For me, mas okay pa yung chipset ng Hot 30i. Dahil Unisoc T-Series siya, mga ka-J-Vlog. I think mas okay yung Unisoc chipset. So, sana nilagay na lang ni Infinix dito Unisoc chipset para mas maging snappier kumbaga yung Infinix Hot 30 Play. Pero manage your expectation while buying the Infinix Hot 30 Play for gaming dahil yung MediaTek Helio G37, mga ka-J-Vlog, ay hindi po maganda ang performance sa gaming. So pero abangan nyo na lang po yung game test ko dito sa Infinix Hot 30 Play. Titignan natin yung kanyang full potential pa rin. Number 4, sa RAM at internal storage. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, yun yung pinakamalaking advantage ng Infinix Hot 30 Play sa mga ibang kalaban niya na entry-level smartphone, lalo na sa presyo na 5,500 pesos. Biruin yun, 8GB na RAM. Wala na po, I think ang hirap na itong talunin sa entry-level segment when it comes sa RAM. 8GB, mga ka-J-Vlog, sobrang sulit with 128GB pa. Usually, ang ganitong RAM at ROM ng ibang smartphone, 4GB na RAM and 64GB na internal storage. Bihira lang yung merong 8GB RAM or 6GB RAM. Tapos naka 128GB pa na storage. So yon, hands down sa Infinix pagdating sa RAM at ROM, binigyan nila ng justice itong Infinix Hot 30 Play. At ang pinakala sa camera. So yung main camera niya okay naman. Nakita niyo naman yung mga photo samples natin kanina. Okay naman yung quality niya sa entry level smartphone, pero wag kayong magpapadala kumbaga sa secondary camera. So kung makikita niyo, dual camera nga siya sa outside. Pero yung pangalawang camera niya ay useless for me dahil VGA AI lens lang yan. So sana nilagyan na lang nila to ng ultra wide or macro lens para naman mas useful at magamit talaga ng consumer. I think marketing getup lang yung depth sensor and AI lens. Hindi naman siya ganun ka-useful dahil sensor lang yung mga yan, mga ka-J-Vlog. And mas maganda talaga yung mga mismong useful na camera tulad na lang ng macro lens and ultra wide camera. So ilang mga ka-J-Vlog yung unboxing and first impressions natin dito sa Infinix Hot 30 Play. So napakasulit nitong smartphone na to at gusto ko siyang i-recommend sa inyo kung naghanap kayo ng smartphone na meron mataas sa RAM at ROM sa ganitong presyo lang. Abangan nyo na lang po yung full review and game test natin dito sa Infinix Hot 30 Play. At kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description.